Kamusta mga pisan? Isang magandang araw sa inyong lahat, no? At masayang pagbabalik sa aking munting YouTube channel. At syempre, bago tayo magsimula, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at nag-subscribe sa aking YouTube channel. So, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat, no? Alright, so for today's video, may natagpuan na naman tayong isang riding gear, no? Na bala kong ipamalit for kapalitan ng aking NISEC na helmet. So, nakita natin to at ang brand niya ay Spider. Nakita ko to sa Shopee, no? So, talagang nag-search ako para dito. So, kung anong model to ng Spider helmet, tune in lang kayo mga pish. Yun, so alam kong excited na kayo makita kung ano yung kapalitan ng ating NISEC carbon helmet. At eto na siya mga pis, ang Spider Corsa. Pagmasdan yung maigi mga pisan. Alright. Okay. So, fresh na fresh to mga pisan. Kararating lang nito. At out of the box, ito yung mga kasama niya mga pis. Meron siyang clear lens. At meron din siyang smoke lens na kasama. Ito ay aftermarket na mga pis. Nilagay ko lang siya kung talagang mag-fit, no? Separate ko siyang binili, no? Itong lens na to. Yan. At syempre, meron din siyang kasamang helmet bag. Yun. Okay. So, pakita ko sa inyo yung mga parts na itong ating Spider Corsa helmet, no? So, makikita nyo, meron siyang mga air vents, no? Na meron sa mga usual na helmet. Riding helmet. Yan. So, meron siya sa chin, sa forehead. Yan. At meron din siya sa likod. Yan. So, dito naman tayo sa lens, mga pish. Kung makikita nyo, napaka-unique ng style ng lens nitong Spider Corsa. So, hanggang dito siya, no? Yung ibang klase or ibang model ng helmet ay putol siya. Hanggang dito lang siya, no? Yun yung usual na itsura ng visor ng ating mga helmet. Pero dito na sa ating Spider Corsa ay unique. Yan, hanggang dito siya sa baba. Okay. At yung stock nito, no? Itong smoke. Yan ay pinlock ready, no? So, unfortunately, itong ating aftermarket na visor ay hindi pinlock ready, no? Pero yung smoke niya, yung kasama niya sa package, yan ay pinlock ready at meron siyang libreng cover na ganyan mga piece. Ayan, natatanggal yan. Galing ko lang, no? Yun. Yan. So, nakakadagdag pogi rin to, no? Kahit pa paano. So, napakasimple pero nagmumukhang mas lalong astig yung helmet kapag meron nito. Alright. So, dito naman tayo sa loob. Ayan. Ang ating Spider Corsa mga piece ay dual visor na rin. Ayan. Ayan. Nandito yung kanyang toggle switch. Ayan. Yun. Napakasimple lang ng loob niya. Ayan. Yung foam niya ay sakto lang, no? Hindi ganun kakapal. Tamang-tama lang. At dito naman sa bandang ilalim. Ayan. So, kung makikita nyo dito sa part na to, ayan, paikot na yan, siya ay parang leather material yung ginamit, no? Which is
okay, no? Kapag naulan kasi at napasabak tayo, hindi agad-agad mababasa yung ating foam sa loob. So, dito muna dadaan yan. Yung ulan, no? Yung tulo ng tubig. Hindi agad-agad papasok dito sa pinaka-foam. So, maganda yung ganitong material. And then, naka-quick release strap siya, mga piece. Ayan. Tapos, meron din siyang emergency release. Ayan. So, para saan ba to? Sa mga hindi nakakaalam, mga piece, ang emergency release, ang purpose niyan ay kapag ang isang rider ay na-aksidente, madaling matatanggal ng rescuer yung helmet sa ulo niya, no? Yun yung purpose niya, mga piece. At yung ating Spider Corsa, mga piece, ay intercom ready na rin. So may mga slot yan dito sa loob na paglalagyan natin nung pinaka-speaker or earpiece ng ating intercom. Yan. Check ko kung mapapakita ko sa inyo, mga piece. Yun. Medyo mahirap ilabas or ipakita. Pero sige, try natin. Yun. Tingnan natin kung makikita nyo. Ayan, makikita nyo meron siyang slot dito, mga piece. Ayan. Yan yung lagayan ng earpiece ng intercom. Ayan, yung pabilog na yan. Ayun. Okay, so napakaganda talaga ng itsura nito. Sobrang simple. Ayan. Tapos yung spoiler niya, mga piece, ayan, no? Hindi ganun kalaki, no? Saktong-sakto lang. Yan. Yung iba kasi sobrang exaggerated na itsura. Sobrang haba, sobrang lalaki. Hindi ko siya ganun ka-trip, no? Hindi yun yung sakto sa panlasa ko. Pero syempre, depende na rin yan sa mga pagsusuot or sa tao na bibili kung ano yung mga tipo nila. So, nasa sa kanila na yon, mga pisan. Alright. So, okay. Bakit Spider Corsa? Baka maitanong niyo, mga piece. Bakit Spider Corsa yung piniling mo? Medyo hindi na siya modelo, no? Medyo luma na siya. Lumang model na siya ng Spider na helmet. So, ganito kasi yung mga piece. Para sa akin kasi, hindi ako nagbe-base kung modelo ba yung sasakyan or yung helmet. I mean, ayan. Basta nakita ko yung design na gusto ko, kahit lumang model pa yan, yan yung pipiliin ko. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, sobrang simple lang yan, no? Pero para sa akin, ito ay napaka-astig. Ayan. Kamukha niya yung aking Nysec carbon helmet. Halos pareha sila ng hulmahan. So, yan yung number 1 na reason ko. Pangalawa, yung availability ng parts, no? So, kung pupunta kayo sa Shopee, Lazada, makakita kayo agad ng parts nitong Spider Corsa, lalong-lalo na nitong lens. So, makikita nyo, ito na nga. Ito po ay aftermarket, ulitin ko, no? So, madali talaga makahanap ng parts nito. And then, pangatlo, yung timbang niya. Hindi siya mabigat, hindi siya ganun kagaan. Saktong-sakto lang siya. Nasa 1,550 grams yung kanyang bigat. Halos konti lang yung diferensya doon sa aking Nysec carbon helmet na nasa 1,280 grams lang. Siyempre, carbon yun, mga piece. Talagang magaan ng carbon. Pero, ito, mga piece, ang material nito ay gawa sa ABS. So, okay din siya. May bibigay din niya yung protection na kailangan natin kapag tayo ay nagra-ride. Subok na yan, mga piece. Lalo na ng mga kamote. Marami na tayong mga kaboting na aksidente at naililigtas naman sila nitong ganitong klaseng helmet or ganitong material ng helmet. Ayan. So, proven and tested. Yan. Kamote, proven and tested. So, joke lang, mga piece. Pero,
kidding aside, no? Okay na okay itong ganitong material, no? Yan. Alright. So, sa mga bagong bibili ng mga helmet, no, lalo na kung online, mga pisan, ang dapat nyo nang gawin ay kumuha kayo ng medida at sukatin nyo yung ulo nyo, no, dito sa banda rito. So, mga 2 daliri sa ibabaw ng inyong kilay. So, doon nyo ilalapat yung medida. So, kung ano yung sukat na makukuha nyo doon, yun yung i-base nyo doon sa size chart ng pagbibilan nyo ng helmet kung online, no? At kung sa personal naman, no, kung actual naman na pagbili or actual kayo na pupunta doon sa isang shop at pag sinukat nyo yung helmet, dapat hindi siya gagalaw kapag umikot-ikot tayong ganito. Ganyan. Kailangan kapit na kapit yung helmet natin sa ating ulo. At kapag nilagay nyo yung daliri nyo dito sa part na to, no, kapag sinuksok nyo habang suot nyo yung helmet, dapat hindi siya papasok. Kasi kapag pumasok yan, ibig sabihin hindi fit yung helmet sa inyong ulo. So kailangan nyo mas maliit na size. Yan. So ganun po pumili ng helmet or ganun ang tamang sukat ng helmet para sa ating mga ulo, mga pisan. Yan. So, yun lang. I-share ko lang para sa inyong kaalaman. Okay. So, hanggang dito na lang mga pisan na ay nagustuhan niyo yung video na ginawa ko ngayon. At sana'y makatulong sa mga bibili ng kanilang mga helmet. Online man or sa actual na shop or literal na shop. No? Okay. So, mga peeps, huwag niyong kakalimutan na i-hit yung like, share at subscribe button. At syempre, kalimbangin niyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. Alright, so as usual mga peeps, stay safe, ride safe, and peace out.